Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung video ni Sa Iyong Araw na sinasabi niya na i-activate na si General Torre kasi merong hulihin na napakarami. Napakarami, 17 ka-opisyalis ng DPWH at kasama na diyan ang dalawang malaking isda, si Saldico at Martin Romualdez. At baka may arestuhin pa sa Kongreso at Senado na hindi natin alam yung pangalan. Okay, kaya para sa karagdagang detalye ng mga balitang ito ay atin panoorin ang video. Hiram natin Sa Iyong Araw. Hayan na, i-activate na ba ng Pangulo ang ace card niya sa pagpapaupulit kay General Torre para hulihin ang mga bigating personalidad na may warrant of arrest? Saldico, Romualdez at iba pa kasama si Bato. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. The Justice Department is considering at least two options in case an international criminal court arrest warrant is issued against Senator Ronald De La Rosa. Is there still a plan to reconsider General Nick Torres? He name-dropped the President, making Saldico believe para imbestigahan ng Ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon. Bukod kay Ko, damay din daw ang 17 individual mula sa DPWH at SunWest Corporation. May kumakalat na naman na bulong-bulungan. Pero bakit parang this time, hindi lang bulong kundi pasipol na halos sumisigaw? Dahil ang tanong ng buong bansa ay i-activate na ba ng Pangulo ang ace card niya at ibabalik na ba si General Torre? Ayan, so bakit nga ba si General Torre ngayon ang umuugong sa social media na kukunin pabalik ni PBBM para huhuli dito sa mga buhaya na ito? Well, si General Torre ay na-relieve lamang at hindi pa nag-retire. At bakante pa pala yung pwesto ng Chief PNP. Kaya pwede siyang babalik. At sa tingin ko, at sa tingin ng karamihan, ay si Torre lamang ang tanging makagawa sa pag-aresto. Isipin nyo, arestuhin si Saldico. Diba, napakalaking isda niyan. Martin Romualdez, napakalaking isda. Bato de la Rosa, malaking bato. malaking Bato de la Rosa. Maalala ko tuloy yung sinasabi ni Bato de la Rosa noon kay Torre nung hulihin niya si Kibuloy. Sabi ni Bato, ikaw Torre, nalasing ka na sa kapangyarihan mo. Sobrang lasing mo na. Nung hulihin naman ni Torre si Digong, yun naman ang sinabi ni Bato na ikaw Torre, talagang lasing ka na ha. Ngayon ay sinong nalalasing ngayon? Diba? Ang uhuli kay Bato, walang iba kundi si General Torre ayon sa mga chismis dito sa social media. Kaya tinawag ko nga yan si Torre na the Dragon Slayer. Dragon Slayer, hindi literal na dragon yung ini-slay, kundi ang ano lang yan, parang idiomatic expression lang, parang irony lang na parang Dragon Slayer si General Torre dahil sa katapangan ito. Okay, balik tayo sa video ng Sa Iyong Araw. Para habulin ang mga bigati na may warrant of arrest, tinglang si Torre, hindi siya natanggal. Oo, narinig mo yan sa mga analyst at ilan sa mga vloggers. Gayon din sa interview ni Lacson kay DILG Secretary Remulla. Pakinggan pa natin ito. Is there still a plan to reconsider General Nick Torre to be recalled as CPNP? And when Nick Torre retires, then nabakit yung 4-star position. That's the time that he can be promoted. But, you know, position and rank are two different matters. Yes, you're correct, Mr. President, because General Nick Torre is still has not resigned or stopped. He resigned as CPNP. He resigned as CPNP. So he's no longer CPNP. So the position of CPNP is vacant. Si General Torre ay relieve but not resign. Ayun, so yan nga, relieve lang. At ang importante dyan ay wala pang Chief PNP. Bakante yung pwesto. Kaya ito yung napaka-genius na movie. Kung sa NBA pa yan, ay pinaupo muna si Lebron. Hindi muna pinaglaro. Kasi kayang-kaya pa ng kanyang ka-teammate yung kalaban, di ba?
pinaupo muna si Lebron at ipasok na lang si Lebron kung medyo tagilid ang team, di ba? So parang ganun nirelieve muna si Torre kasi wala pang uhulihin eh. Pero bakante yung hindi kumuha ng bagong chief PNP si PBBM. Kaya naka-reserve yung kay Torre. Ngayon na meron ng uhulihin na malalaking isda, mga pating yata to, ay ito na, ipasok na muli si Torre. Napaka-genius move niya na hindi yan nababasa ng mga kalaban ni PBBM. At kahit nitong mga na to, hindi nila nababasa na si Torre ay talagang babalik, mga kababayan. Okay, so meron tayong isa pang video clip galing kay sa iyong araw pa rin to. Ito yung tungkol sa pagbaliktad ni Katunying. Katunying bumaliktad, nagbitiw ng pasabog kay PBBM. At ayon kay Katunying ay parang ganito ang sabi ni Katunying na kung wala si PBBM hindi tayo mamulat sa katotohanan at hindi tayo magagalit sa mga buhaya na ito kung hindi nag-reveal si PBBM ng anomalya sa gobyerno. So ito ang video ni sa iyong araw, ang pagbitiw ni Katunying ng pasabog. Bongbong Marcos, ibinuking na. So, nakita niyo po yung sequence of events. Tandaan po ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao. Tungkol po dito sa sabi niya, corruption. Pero meron pa siyang naipakulong na corrupt noon, nung panahon niya, ni Pangulong Duterte. Meron kayong naalalang ipinakulong niya na corrupt. Wala. Hindi ako, baka naman nalimutan ko lang. Meron ba? Wala. Pero in fairness dito sa presidente na to, Pangulong Bongbong Marcos, magalit na kayo sa akin o magalit. Kung hindi niya kinumpronta to, hindi tayo ganito kagising sa katotohanan. Hindi po ba, mga kababayan? Kung hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos tong mga pinagagagawa niya na to, hindi sana tayo mulat ngayon, galit ngayon, na meron palang ganitong klase ng sistema sa katotohanan. Hindi po ba, mga kababayan? Oo, tama yung sinabi ni Katunying kahit nga ako, ngayon ko lang nalaman na totoo pala itong mafia sa gobyerno na mga magnanakaw at ganito pala kalalim. Ganito kalalim, ganito kalaki ang mafia sa gobyerno. Nakakala ko noon ay sabi-sabi lang yan. Pero totoo pala. Di ba, mga kababayan? Kaya utang natin kay PBBM yan. Kahit si Katunying na number 1 supporter ni Digong noon, ay bumaliktad na Binanatan niya si Digong ngayon Sabi ni Katunying, bakit si Digong ay walang naipakulong? Pero si PBBM ngayon ay meron nang ipa-aristo siyempre kapag nahuli ang inaristo na yan, si Ko at si Romualdez, makulong mo na yan, ma-detain bago kakasuhan. And then, kung makawala sila sa kaso, ay libre sila. Pero kung hindi, kulong talaga. Dahil may may mga matinding ebidensya laban sa kanila. Okay, balik tayo kay Katunying sa mga matapang din na sinabi nito kontra kay Digong. Oo lang, mga kababayan, kung hindi tayo kinumpronta ni Pangulong Bongbong Marcos, may inis ba tayo ngayon? At doon pa lang napahinto ang lahat. Katunying mismo ang nagsalita. Pero teka, bago ka mag-react, isipin mo ito. Noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may pinangalanan siyang mga tao. Marami. Sabi niya, korap daw. Pero may naipakulong ba siya? Wala. Pakinggan pa natin si Katunying. Pero in fairness dito sa presidente na to, Pangulong Bongbong Marcos, magalit na kayo sa akin o magalit. Kung hindi niya kinumpronta to, hindi tayo ganito kagising sa katotohanan. Hindi po ba, mga kababayan? Ang tanong, kung noon wala, bakit ngayon parang mas maingay? Sabi ni Katunying, kung si Pangulong Bongbong Marcos hindi ito inharap, baka tahimik pa rin tayo hanggang ngayon. Tama nga naman, pero bakit ngayon lang? Bakit ngayon pa natin naririnig ang lahat ng ito? Atin pa siyang pakinggan, mga kaibigan. Kung hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga pinagagagawa niya na to, hindi sana tayo mulat ngayon, galit ngayon, na meron palang ganitong klase ng sistema. Sa Aklat ng Kawikaan, verse 19 sinasabi, ang
ang katotohanan ay nananatili magpakailanman, ngunit ang kasinungalingan ay panandalian lamang. Ayan, so ito ang gusto ko kay sa iyong araw dahil meron siyang mga biblical verses na binabasa. Ito, Kawikaan, balikan nga natin to. Ang katotohanan ay nananatili magpakailanman. Ibig sabihin, ang katotohanan ay will stay there forever, ang katotohanan. Pero ang kasinungalingan, anong sabi dito sa Kawikaan, chapter 12, verse 19, ang kasinungalingan ay panandalian lamang. Ang kasinungalingan hindi magtatagal dahil sinungaling nga mabubuking. Katulad din yang ng sinasabing Kawikaan na hindi mo kailanman mahahawakan ang usok. Ang usok ay hindi mo maitatago. Lalabas ng lalabas ang usok. Yan ay mga salawikain ng ating mga ninuno. Okay, so kudos kay sa iyong araw para sa ating hiram na video. At well, mga ka-Golden Boy, maraming salamat nga pala sa pagbisita nyo dito sa ating ito na yung tambayan natin ngayon, ang The Art Lover Millennials, kasi nga meron tayong ngayon sa YouTube. Suspended yung Golden Boy ko at hindi monetized. Kaya naman, siyempre, paano makatakbo ang sasakyan kung walang gasolina, di ba? Kailangan natin ng sweldo. Kaya akin lamang hiling ay suportahan nyo rin itong The Art Lover Millennials. At ganun pa rin ang ating content. Kung anong content sa The Golden Boy ay atin dadalhin sa The Art Lover Millennials. Maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam at kita-kits tayo muli sa susunod na upload. Maraming salamat.